Magandang araw sa ating lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naroon. Dito na naman tayo sa another episode ng ating Badong Aratilis Vlogs at Bad Aratilis Channel. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Bato. Medyo nagalit na po sa HOR at saka sa PNP dahil po sa treatment nila dito kay Kernel Grijaldo. Una na nagalit yan kay Wilkins, di ba? Ngayon naman kay Grijaldo. Grabe po pala, may picture po si Grijaldo na may tama pa sa balikat. Grabe, kaya po galit na galit si Bato no? Sabi niya nga, kung siya yung PNP chief, hindi niya papayagan na yung mga general niya ay ginaganyan ng Quadcom. Pag-uusapan din po natin, ito po, no, pumayag po ang COMELEC na tuloy ang pamimigay ng ayuda kahit po sa election period. Wala na po talaga. No? Pag natalo pa kayo, kayong mga kakampi ng COMELEC, ewan ko na lang. Kaya talagang, okay. Pag-uusapan din po natin, ito pong si Grace po, pinagtanggol pa rin po yung pagdadagdag ng DPWH. Tandaan nyo po no, kung bakit po nila siniro yung PhilHealth. No? Yan po yung parusa nila sa PhilHealth. Pero dahil palpak po yung DPWH, ang parusa po nila, hindi po siniro yung DPWH. Dinagdagan po at binigyan ng pinakamataas na pondo. Si Grace po nagtataka nga ako, no? Feeling niya siya talaga yung nagbibigay ng pondo. Patawa masyado. Okay. Yan lang po ang pag-uusapan natin. Iba pa po. Marami po tayong pag-uusapan. Depende sa oras. Pero yan ang uunahin natin, yung tatlo na yan. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya na pang hinihintay nyo, pindot na. Okay, pag-usapan natin. No? Ito po, dalawa po to, yung kay Bato tsaka itong kay Orlando De Leon. Ito po, ang kay Orlando De Leon po muna kasi self-explanatory naman to. To Congressman Acop, we know you are a cop, but you are not acting like a cop. As a cop, you should know what former Senator Ping is saying. It is either you are a cop who is stupid or a cop who has been silenced by a cop's favorite color, ube. Nakakahiya ka, Congressman Acop. Ikinahiya na po ni General Orlando De Leon, retired Brigadier General Orlando De Leon, ang mga katulad ni Acop, no? Na isang pulis. Nakakahiya po. Ikinahiya na. Dahil po yung hindi talaga katanggap-tanggap yung paliwanag ni Acop sa Quadcom. Kahit na ano na lang sasabihin, no? Si Duterte raw yung kumbaga pinaka-mastermind ng drug trade sa Pilipinas. Yung drug war daw ay budol dahil gusto lang nilang i-eliminate yung kanilang mga kalaban. Sino pong maniniwala? Wala pong Pilipinong matino ang maniniwala dyan. Ito po, grabe po. Nakita nyo na ba yung picture ni Grijaldo? Talagang ano pala yan, bagong opera. No? Bagamat bagong opera, ikinulong pa rin. Doon po sa kulungan ni Zulaika, dyan po sa House of Representatives. Sabi po ni Ronald Bato de la Rosa, alam niyo po, mga dating general po itong mga nagsasalita, no? Mga honorable generals na retirado, yung iba ay senador, senador. Yung iba po ay sa ibang tungkulin. Sinebriha nga, alam ko sa MMDA pa Hindi na po nila natiis kung anong ginagawa ng mga kasalukuyang Quadcom. Wala silang pakialam, no? Alam nyo, eto po, basahin muna natin. What is happening to our country? Even the human rights of a police colonel
is being trampled. Ano po 'to, active. Active 'to si Colonel Grijaldo, 'di ba? Even the human rights of a police colonel is being trampled on by the government that he has sworn to serve and protect. Colonel Grijaldo was recuperating from a shoulder operation in a hospital in Pasig when he was arrested by people from the House of Representatives this afternoon. Despite his pleading to be placed under hospital. Ito po nakikiusap po yung bagong operang si Grijaldo, no? Na siya po ay ikulong na lang sa anumang government hospital na ang mamimili po ay yung HOR, no? Teka, magpasalamat muna tayo rito sa nagpakape. Thank you very much muna kay RML SBL na nagbigay sa atin ng Qatar Rial, 17.99 Qatar Rial. Okay, balik po tayo rito. Nakikiusap po si Colonel Grijaldo, bagong opera, na ikulong man siya sana, doon na lang sa ospital. Kasi bagong opera nga po eh. Hindi po siya pinakinggan ng HOR. Under hospital arrest in any government hospital of HOR choice. Is now detained in the same room where Attorney Zulaika Lopez was detained without medical attention. Frankly speaking, sabi po ni Senator Bato, if I were the chief PNP, I would not allow any of my men to suffer this kind of injustice. More so, that this officer stood up for what is right and for the truth. Do our men in uniform deserve this kind of treatment? Alam niyo po, sa totoo lang, kaya pinag-initan to, di ba? Kasi kumanta siya na yung binibigyan siya ng script. Kinakausap siya para sa pag-testify niya. Nung siya ay nag-testify, nagsabi po kasi siya ng totoo sa Senado. Ayaw po ng mga taga-Quadcom yata yung nagsasabi ka ng totoo. Ito po, nagsabi po ng totoo na inopera. Hindi pa rin po naniniwala. Pinagpilitan nila na kaya siya iko-contempt dahil hindi nakakadalo. Paano nga makakadalo? Inoperahan nga. Human rights. Nasaan na kayo? Wala, dehin bukiki ang mga human rights. Ito po yung mga tao ng gobyerno, hindi po ito sa bagay. Kikibulang pala yung Commission on Human Rights pag mga rebelde yung involved. Pag tao nga pala sa gobyerno, lalo na yung mga kapulisan, wala silang pakialam. No? Pinakulong si Zulaika Lopez dahil sa pagtestigo sa Congress, wala silang pakialam. Kaya masisisi nyo ba yung mga tao? Kung hindi, mga Duterte lang ang hindi nyo kayang ganyanin. Masisisi nyo ba na pag may iniimbitahan kayo, mas gusto pa magtago na lang kaysa pumunta dyan sa inyo? Iko-contempt nyo lang eh. Grabe. Ito pong mga to, umatin po yan sa mga hearing nyo. Kasama pa si Wilkins. Swerte naman pala ng mga taong hindi na lang umaatin ng hearing. Magtatago na lang. Hindi nyo makokontempt. Grabe itong mga tao na to. Wala na kayong pakundangan sa human rights. Wala na ba tayong human rights sa Pilipinas ngayon? Commission on Human Rights. Yan dapat ang sinisiro ang budget eh. Grabe, direkta po lahat. Bawas sa mga DepEd. Binawasan nila yung DepEd. Ano katwiran nyo sa pagbabawas nyo ng computerization program ng DepEd? Wala lang, trip lang. Sabi lang ni Martin at ni Saldico. Yan hindi po ako nagsabi niyan. Vice President po ng Pilipinas. At pinatutunayan po.
Meron sila ngayong ano, tagapagtanggol, ito pong si Grace po. Grabe yun, piatos ko, pambobo naman yang ano mo, piatos ka ng piatos. Tumingin ka nga kung may reklamo na kay piatos. Alam nyo, kaya kayo naniniwala dyan sa piatos, magtapatan na tayo yung nagsasabing piatos, alam mo naman kung ano di ba? Binubobo mo lang sarili mo. Dalawa lang yan eh. Nagkukunwari kang bobo o bobo ka talaga. Hanggang ngayon ba naman, di mo pa alam yung kwento sa piatos? Alam mo na yung kwento sa piatos eh. Bakit nyo naman, wag nyo burahin. Sinisermonan nga natin. Wala na tayong laruan mamaya kung buburahin nyo. Wag nyo burahin. Hayaan nyo lang sila. Gagawin natin laruan yan eh. Paano nila maririnig yung... Teka, lobat tong isa. Oho, oho. Okay. Thank you very much muna dito sa nagpakape. Early 77 strike. Boss Bads, mabuhay po kayo. Tuloy-tuloy lang po ang laban sa katotohanan. Thank you very much sa 10 Australian dollars. Yan. Okay, tuloy po tayo, no? Puta, piatos pa rin kayo. Ang dami ng issue. Okay lang sa inyo na hindi maipaliwanag yung mga ginagastos ng pamahalaan. Okay lang sa inyo na hindi sinasabi sa atin saan napunta yung pinagbilhan ng ginto, saan dinala yung budget na kinuha sa PhilHealth, saan na yung Maharlika Fund. Okay lang sa inyo yan lahat. Basta, piatos, ganun lang. Walang katotoran to mga to. Okay. Eto pa po, basa po tayo ng isa. Nakakagalit, no? Hinahayaan lang po ni Marbil yan. Walang pakialam si Marbil dyan. Kernel ko ba yan? Ano ba tong si Grijaldo? Police, no? Walang pakialam si ano dyan. Si Marbil. Sabi nga ni Marbil, yung droga, hindi naman talaga adik ang tumitira niyan, kundi nag-extend ng oras. Ito po, sabi ni Lacson, only the president can save the Constitution from becoming wastebasket bound by exercising his line item veto power once the enrolled bill lands on his desk. Okay, ano po ibig sabihin? Wastebasket na raw po ang Constitution natin. Wala, pinagtatawanan lang tayo. Kung ano po ang gawin nila dyan sa mga congressman, wala pong nagagawa ang lahat eh. Militar, ipakulong nila, anytime gusto nila, ipakulong ang mga militar, mga attorney, mga tao ng gobyerno, ipapakulong nila through contempt, power, wala silang pakialam. Babastusin mo yung general, babastusin mo yung colonel. Ang hindi makapayag, yung mga retiradong general, yung mga retiradong sundalo. Pero ito mga nasa pamunuan ng AFP at PNP, okay lang sa kanila lahat. Yung nagaganap. Wala tayong magagawa. Kaya kayo, sisi kayo na sisi sa aming mga vlogger. Bakit ba hindi kayo nananawagan ng kung ano-ano? Hindi lang po kami sa hindi nananawagan. Naroon pa po kami. Nakita nyo naman, naroon kami sa EDSA. Kaya lang hanggang dyan lang yung kaya ng taong bayan. Eh. Di ba? Sabi naman sa inyo, ito po yung dalawang nagdaang EDSA revolution o revolt o kung ano man ang tawag dyan. Pag-alsa sa EDSA. No? Meron pong tulong yan ng simbahan. Ngayon, yung simbahan natin, takanta tayo, no? Wala na po talaga yung simbahan natin. Bulag. Wala po kayo pong mga kaparian natin. Katoliko po kami. Yung mga pari po natin, nananawagan kayo no, na mga konti lang pong mga
Yung war on drugs ni Tatay Digong, grabe kayo kung makakontra. Ito po, harap-harapang mga nakawan. Hindi maipaliwanag na pondo nawawala. Okay lang sa inyo mga kaparian. Oligarko natin, solid. Solid na solid kayo. Umaray ba kayo kay Duterte? Hindi kayo nakapagnakaw ng legal? Ngayon, balik ang buhay. Balik sarap buhay ang mga oligarko ngayon. Tindi nyo. Simbahan, oligarko, mga militar at kapulisan. Solid lahat beyond this government. Taong bayan na lang hindi kakampi. Kaya po kayo, pati mga survey company, lahat na ng survey ngayon. Lahat ng survey ngayon. Walang naglalabas na pabor sa taong bayan. Kaya pag kayo, nadala pa rin ng survey, nadala pa rin kayo ng ayuda, tapos aangal kayo, maghanap pa kayo ng masisisi, kayo na lang. At least kami, gumawa kami ng paraan namin, nagpunta kami. Okay. The Bicameral Conference Committee reduced the DepEd budget to 737 billion and increased that of DPWH. Nananawagan po si Lacson na ibito. Alam mo, dating Senador Lacson, no? Hindi ko alam kung bakit ka nananawagan kay BBM. Bakit? Sa tingin mo ba kokontrahin niya ang kanyang pinsan si Martin? Alam niyo, bilib na bilib ako kay no? Bilib na bilib ako rito kay Grace po. Grabe ka, Grace po. Ang lakas mong ang lakas mong makatanggol. Siguro ewan ko, nag-apply ka ba ng nag-apply ka ba na maging cabinet official pagka sa 2025? May echo po ba? Paki-ano nyo nga po kung may echo. Maging magalang din po tayo, hindi porket pareho tayo ng wag naman po magsalita ng ganyan. Nagbago lang sila ng style. Echo naman ngayon, echo. Okay. Ang dami pa pala, meron pa pala kay Badoy. Dito po tayo sa kay total napag-usapan na tong trillion na budget ng DPWH eh. Ito po, si po, si Grace po. Pinagtanggol po yung pagdadagdag ng pondo dito sa DPWH. Sabi po, marami kasing foreign assisted projects din na may commitments tayo na kailangan nating i-fund. Sabi niya. Kung makikita mo nung unang panahon, hindi masyadong na-prioritize yun. So ngayon naman, naibigay na yun. Hindi ko maintindihan kung ano ibig niya sabihin. No? Kaya daw nagdagdag nung budget dahil sa foreign assisted fund. Yung po pondo, walang problema. Totoo ba yan? So, ibig sabihin, yung may mga problema kami, flood control, tinanggal nyo? Wala kayong budget sa flood control? Kasi wala naman kaming problema, naghanap nga kami. Bakit walang budget sa mga foreign assisted? Pero masasagot din natin yan. Kasi nga, wala naman pumapasok na eh. Yung sinasabi nyo commitment, hindi pumasok yung mga investors eh. 'Di ba? Okay, ang tanong ko sa iyo, Grace po. So dahil yung PhilHealth, etong sabi niyo sa PhilHealth, bakit zero ang PhilHealth? Kasi may pera ang PhilHealth, hindi naman nagagamit. Hindi yung hindi yung nawawala yung pera ng PhilHealth. May pera, nire-reserve nila, hindi ginagamit. Okay, kaya hindi niyo nabibigyan ng pondo. 'Di ba? Sinisisi niyo palpa kasi yung PhilHealth, kaya hindi niyo zero yung pondo. Ang tanong ko, Grace po,
Wala ba tayong problema sa mga flood control project nung nagdaang taon? Kasi siniro nyo yung, may nakita kayong problema dito sa DPWH, ay sa PhilHealth, siniro ninyo. Walang budget ang PhilHealth. Ang tanong, dalawa tanong ko dyan eh. Unang tanong, saan mapupunta yung kinokolekta yung tax, sin tax? Tax po to sa mga sigarilyo, tabako, at saka matatamis na mga inumin, soft drinks, etc. Saan mapupunta yung 80% na tax na yan kung hindi mapupunta sa PhilHealth? Di ba? Saan mapupunta? O ikalawa kong tanong, siniro ninyo yung PhilHealth. Isisiro rin ba ninyo yung mga may problemang flood control projects? Kasi yan yung una nating inaangal eh. Asan yung mga flood control? Hindi makita. 5,500 ang paliwanag ng Pangulo. Una, nasagasaan ng barko. Ikalawa, na-overwhelm. Dahil ba dyan, hindi na kayo magbabudget dyan? Basahin natin sinabi ni Grace po. Mayroon ding flood control. Pucha, kaya pala mataas yung DPWH, tuloy-tuloy rin pala yung flood control. Wala po ba tayong problema sa flood control? Wala kayong nakikitang problema? Basahin natin sinabi ni po. Pero ang pagkakaiba din ngayon kasi ang dami ring naging problema dyan. Ikaw rin na sumasagot ha. Sagot po din, Grace po. May problema ba tayo sa flood control projects natin nung nagdaan? Basahin natin. Kasi nga, ang dami ring naging problema dyan. Kung maraming problema, katulad ng PhilHealth ba, isisiro nyo? Tanong, may problema ba tayo sa poponduhan nyo yung computerization ng DepEd? Hindi ba karapat-dapat na ponduhan yung computerization ng DepEd? Dapat, di ba? Bakit nyo kinaltasan ng 10 billion? Ang sagot ni Grace po ganito, malaki para naman yung budget ng DepEd eh. Hindi yun yung question eh. Bakit nyo kinaltasan kung kailangan ng computer ng mga estudyante? Malaki pa rin naman yung budget ng DepEd kahit kaltasan namin. Ang tanong, bakit nyo nga kinaltasan? Etong DPWH. May problema ba tayo sa implementasyon ng pagpapatupad ng mga flood control? Eto sagot niya. Kasi nga, ang dami rin naging problema dyan. Tuloy natin. May mga anomalya din dyan. Di kung may anomalya at may problema, so babawasan natin yung budget. Kaya mayroon ng guidelines na kailangan audit report. Ayun naman pala. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang project ng flood control. Lalagyan lang ng mahigpit na guidelines. Bakit hindi nyo in-apply yan sa PhilHealth? Kung may problema kayo sa PhilHealth, may pondo pa rin dapat, higpitan nyo lang yung guidelines. Ang problema kasi, hindi naman yan talaga yung intensyon eh. Ang problema, sinasagot ni Grace po yung hindi niya naman kayang sagutin. Sinabi niya may problema sa flood control. At dahil dyan, dadagdagan yung pondo sa flood control. Tan yung logic yan. May problema sa PhilHealth, siniro yung budget. May problema sa flood control. Parusa ng PhilHealth, siniro ang budget. Parusa sa flood control, dagdagan ng budget. Paliwanag ka ng paliwanag, hindi mo naman alam. Saka yung blacklisted na contractor, di na dapat isama. Hindi nga kayo nag-imbestiga dyan sa mga contractor na yan. Kung sino-sino yan. Alam nyo na ngayon. Na blindside kayo, pati kayong mga media. Ngayon, panayang hirit ng mga katulad ni Karen Davila. Paano? Nilibang kayo lahat. Tutukan ninyo,
Smoke screen lang 'to, maliit lang, ₱125 na walang anomalya. Sino po nagsabing walang anomalya yung ₱125? COA. Yan ang tutukan nyo, media. 125 para makalusot tong mga 500 billion na ayuda, 600 billion na ngayon. Para makalusot yung mga budget, tuloy-tuloy na budget sa flood control, para makalusot yung isisiro nila yung babawasan nila, tuloy pa rin yung mga akap. Yan po ang ating gobyerno. Ngayon, ang solusyon ni Ping Lacson, sana ibito, nananalangin lang. Wag na nating iboto lahat yan. Lahat ng mga makamarcos na senador, wag nating iboboto. Para ngayon, pag binoto nyo mga Duterte, nakita nyo naman, kahit dalawa lang yung miyembro ng Duterte dyan sa commission, sa may BICAM, parehong nagtrabaho. Ito po ang nakakatakot sa lahat. Sabi po ni BP Sara, ginawan legal ng gobyernong ito ang vote buying. Alam niyo si BP Sara, pag-uusapan pa lang nakita na niya yung problema. Ginawan legal. Ngayon po, pinatotohanan po nitong mga taga-COMELEC. Ano po ang sabi ng COMELEC? COMELEC allows. Yan. COMELEC allows aid distribution during election campaign period. Bawal pong bumili ng boto nung unang panahon bago tong COMELEC na to. Bawal ang vote buying. Ngayon po, ayon kay BP Sara, yung ayuda ay isang paraan ng vote buying. Nililegalize mo yung vote buying. Akala natin, pag campaign period na, bawal nang mamigay ng ayuda kasi garapalan na yun eh. Mamimigay ka ng ayuda, campaign period na. Ang akala natin noon, sige, mamigay lang kayo na mamigay ng ayuda. Ako, ganito isip ko. Sige, mamigay kayo na mamigay ng ayuda. Total naman, pagdating naman ng eleksyon, makakalimutan din kayo ng mga binigyan nyo. Kung inaalaw po ng COMELEC, kasi nga hoping, akala ko ang COMELEC, bawal nga yung mga, biruin nyo, susukatin nila lahat sumobra ka na ng commercial sa ABS-CBN, marami ka ng commercial. Bawal na yan. Susukatin nila. Sobrang dami na ng commercial mo sa Facebook at saka sa YouTube. Bawal na yan. Ladies ni Shishawa, thank you very much sa 1,600. Ladies, Lides on Lades ni Shishawa. Bawal na yung malalaking mga poster. May sukat yan. Bawal. Lahat po, ang daming bawal ng COMELEC. Pero yung pamimigay ng ayuda, pucha, eleksyon na bukas. Pila kayo dyan. Ito, galing to kay congressman. Ayuda to. Ano katwiran ng COMELEC? Baka naman may katwiran ba doon? Pucha, hindi nyo binibigyan ng pagkakataon. Okay. May mga nag-apply na sa amin para sa pagbibigay ng ayuda. At ang COMELEC po, sabi ni Garcia to, at ang COMELEC po, tatandaan ng lahat, tandaan nyo raw kayong lahat, ay hindi magiging hadlang para sa pagtulong sa ating kababayan, lalo na po yung mahirap nating kababayan. Ako, ang iniisip ko, malayo pa naman yung eleksyon. Pagdating naman ng eleksyon niya, nakalimutan na kayo. Pinayagan, no? Election period. Ano po yung mga ayuda na yan? Tulong panghanap buhay, tupad. Assistance in Individuals Crisis Situation, IX. Ayan, no? Commission on Elections approved the distribution of aid under programs of Department of Social Welfare and Development and Department of Labor and Employment even during election campaign period. Pucha, campaign period. Namimigay ka ng ayuda.
Anong panama nung ano, kaya kaya pala naghabol 'tong mga senador 'no, 208 million din 'yun per senator. Magagamit din pala mamimigay sila, oh. Grabe, ginawang legal. Ang sabi ni VP Sara, ginawan legal yung vote buying. Ngayon po, ginawan legal yung vote buying kahit malapit na eleksyon. Ang cut-off period, putya, parang namimigay na lang ng lugaw yan. Nakita niyo yung mga namimigay ng lugaw sa eleksyon? Ang ginagawa po kasi para makaboto, lalo na sa mga probinsya, no? Kaya po talo po yung mga laging panalo eh. Kahit yung mga nasa bundok, susunduin po yan. May mga sakay po si Mayor. Susunduin. Eh kung doon magbigay ng ayuda. Oh, sino pa po hindi namigyan ng ayuda dito? Pirma kayo. Alam nyo, once na pumirma yung mga ano, kala ng mga tao natitrace yung boto nila eh. Grabe, no? Wala kang kalaban-laban. Eh. Kawawa yung mga ano. Kaya po, bumawi tayo sa national. Kaya po, bawi tayo sa national level, no? Mag-ano po tayo. Iboto po natin yung mga Duterte lang. Ibang klase po talaga ngayon. Ang hirap kalaban itong mga tukmul na to. Okay, huli po nating pag-uusapan ito pong kay ano, kay Atom. May pahayag na po itong si Dr. Badoy. Basahin lang natin, mahaba po to, pero hindi po natin babasahin lahat. Yung mga pertinent yung mga ilang maikling ano lang para mapaliwanag po sa atin. Kasi pinagmalaki po ng lahat ng press na panalo si Atom Arroyo dahil ayaw nila naman ni-red tag, no? Hindi ko rin ganong maunawaan kung ano ba yung ni-red tag dito kay Atom Arroyo. Okay, titignan muna natin ha. Ito po yung sinabi ni Badoy. Asan ka na ba? Pasok? Ni Dr. Badoy po na isa po sa mga dinimanda. Dalawa po sila ni Eric Celis. Mga ipanaw congressman to. Ito po. Ito po ay ni-thread. Anong tag doon? Nirepost nito ni Mark Lopez. Today, I received the decision of court. Si ano po to si Dr. Badoy. Today, I received the decision of the court awarding Atom Arroyo as reparation for wounding his feelings. Yun yung termino pala, no? Wounding his feelings and causing him sleepless nights. When I correctly identified this mother, Carol Arroyo, as a member of CPP, NPA, NDF. So hanggang ngayon po, pinangangatawanan, no? Pinangangatawanan po ni Dr. Badoy na yung nanay ni Arroyo ay miyembro po ng rebelding grupo na yan. Okay? I am perturbed by this temporary setback. Ako'y medyo ano ba yung unperturbed? Hindi ako kayang pigilan, no? Nitong temporary setback na to. As we had expected this from the very start. When we were prevented from presenting our evidence in court because my earlier lawyer, Attorney Mark Tolentino, failed to give me pre-trial brief on time. So yun po, no? Technical po sila sa madaling salita. Hindi po sila nakapagpahayag. Si Dr. Badoy, hindi po siya nakasagot, no? Sa mga akusasyon ni Atom Arroyo. Yan. In other words, we didn't lose
this case because Carol Arroyo is not a member. Carol Arroyo is in fact high-ranking party member. So sa madaling salita, I lost this case on a mere technicality, in other words. So very na technical po sila, kaya po sila natalo. Pero yan ang kagandahan sa ating korte, meron pa pwede pang i-appeal. So naka-appeal pa po 'to. Okay? Ayan. So sa madaling salita mga kapatid, hindi po niya sinusuko yung pagbibintang na talagang yung nanay ni Atom Arroyo ay miyembro at high ranking pa. Yan ang sabi ni at kaya nilang patunayan yan kung mabibigyan sila ng pagkakataon na makapag-present ng mga ebidensya at makapag-present ng mga testigo. Kasi na-technical sila, hindi sila nakapag-present ng mga testigo. So, hindi pa po tapos. At least naliwanagan ako. Kala ko, ano kaya yung baka may anti-red tagging na talagang law. So, tuloy po ang laban ayon kay temporary lang yung setback na yan. On appeal sila. Kaya baka daw sa mas mataas na korte, mabigyan na sila ng pagkakataon na ipaliwanag yung kanilang side. Okay? Ganyan talaga yung sistema ng ating hudikadura. Okay, yan lang po ang ating topic. Pwede na po, bubuksan na po natin ngayon ang ating topic sa ikalawang part natin, yung